Gaano ba kapayapa ang buhay ninyo? Gaano ba kasarap mamuhay na puno ng saya? Ang mga tanong na ito ang madalas kong tanong noon. Masasabi ko kasi na noon, hindi talaga ako namumuhay ng normal hanggang sa ako ay nagbinata. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig. Ganon din po sa inyo, Miss Clar at Sir Jay. Matagal na po akong umiiwas sa horror stories. Lalo na po sa mga countryside horror. Tulad po ng mga aswang sa probinsya dahil ayokong may maalala. Pero nang mapakinggan ko po ang isa sa mga kwento sa channel na ito, na parang katulad sa napagdaanan ko, nagpatuloy na rin po ako sa pakikinig. At doon ko napagtanto, hindi lang pala ako nag-iisa na may masalimuot na nakaraan. Kaya nagpasya na rin po akong magpadala ng kwento sa inyo. Ako nga po pala si Irvin. At ito, ang aking kwento. Bago ko po simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Mama? Papa? Ate! Ate, ang sakit po ng binti ko! Mama! Isang aksidente po yon. Malinaw pa sa alaala ko kung paano nahulog ang sasakyan namin sa bangin. Basta ang nakita ko lang noon, meron siyang iniwasang batang babae sa gitna ng daan na naging dahilan ng aming pagkadisgrasya. Kung saan-saan tumama ang ulo ko noon at nawalan pa ako ng malay. Pero nang magising ako, sobrang dilim at tulog ang lahat ng kasama ko sa loob ng sasakyan. Ma! Gumising po kayo! Ate! Papa, gumising po kayo! Mama, Papa, Ate! Gising po kayo! Sa tagal kong nasa ganong posisyon at paulit-ulit silang tinatawag, walang kahit isa sa kanila ang sumagot. Naamoy ko lang noon ang lansa ng dugo. Pero ang paa ko, naipit sa upuan sa ilalim at hindi ako makaalis hanggang sa may nagbukas ng pintuan. Sino ka? Irvin! Iyo! May masakit ba sa'yo? Sila Mama po. Hindi pa po nagigising. Rosel! Mario! Ay nako, puro wala silang malay. Sandali, titignan ko lang sila ha. Sinuri ng matandang si Lolo Ambo ang mga leeg nila. Nung una, dahil sa ilaw niya, ulo ng mga ito ang nakikita ko sa unahan. Hindi pa naiilawan ng ate ko sa tabi ko. Ano po? Tulog pa rin po ba sila? Bakit po? Yung ate mo, kamusta? Ayaw niya pa rin po magising eh. Nang tumama naman ang flashlight sa ate Daisy ko, doon ako nagulantang dahil nakita ko siyang naliligo ng dugo. Basag ang bintana sa tabi niya at nang hawakan siya ni Lolo Ambo sa leeg, napailing na lang ang matanda. Bakit po? Buhay pa yung ate ko, di ba? Halika na, Iyo. Kailangan nating umalis ka agad. Pero sandali ho! Si Mama at Papa po nandyan pa! Wala na sila, Irvin. At ikaw kailangan mo na madala sa ospital. Halika na! Nang maalis ako ng matanda sa loob ng sasakyan, nagpumilit akong makita ang mga magulang ko. Pare-pareho sila ni na ate na duguan. At ako, tiningnan ko rin ang sarili ko noon. At marami din akong dugo sa katawan. Bakit ako lang po yung nagising tapos sila hindi? May dugo rin po ako, Lolo ah. Dahil maswerte ka. Hindi! Dapat sila din! Dapat sila din mabuhay! Mama! Papa! Ano yun? Halika na. Iniwan ko lang yung apo ko sa bahay. Wala siyang kasama doon. Hindi! Gigising ko sila, Mama! Mama!
Mama, Papa! Huwag kang maingay kung ayaw mo makain yan ng buhay. Binuhat ako ng matanda palayo sa lugar na yon. Pero dahil nagpupumiglas ako, hindi niya ako mabuhat ng maayos at pinili na lang niyang magtago na lang muna sa puno ng saging. Sa kinaroroonan namin, nakita ko ang mga nilalang na sa tanang buhay ko noon ko palang nakita. Sa pagkakataong din yon, naaninag ko na ang paligid dahil nasa labas na ako ng sasakyan. At nakita ko kung paano kinuha ng aswang ang ate ko mula sa loob at dinukot ang lamang loob nito. Ganon din ang ginawa nila sa mama at papa ko. Tila takot ang matanda roon, kaya sapilitan niya akong binuhat ulit palayo sa lugar. Habang ako, halos wala ng boses ang aking mga sigaw. Sa ganitong sitwasyon mo, hindi ko sila magagawang labanan. Pero ang protektahan ka, may paraan ako. Dahil sa nakakagimbal na pangyayaring yon, natroma ako ng malala. Marami pang bumisita sa akin noon sa ospital para imbestigahan ang pangyayari. Dahil ang sabi nila, wala raw ang katawan ng pamilya ko roon. Hay nako! Ako na nga itong nakasaksi, hindi pa rin naniniwala yung mga polis. Maureen, samahan mo nga muna siya dito. Kukuha lang ako ng damit niya sa bahay tsaka ng pagkain. O sige po, Lolo. Bakit ayaw mong magsalita? Ayaw mo bang mahuli ng mga pulis yung mga aswang na kumuha sa pamilya mo? Hoy, kinakausap kaya kita. Ano ba nangyari sa dila mo? Hirap na hirap kaya ang lolo ko na magpaliwanag kasi hindi sila naniniwala sa kanya. Pero sigurado kapag ikaw ang magsasabi sa mga pulis, maniniwala sila dahil naniniwala silang hindi nagsisinungaling ang mga bata. Naririnig ko naman siya pero sadyang tamad akong pansinin siya noon. Tumutulo lang ang luha ko noon na nakatitig sa pader. Walang ibang namamayani sa isipan ko, kundi ang isiping wala sa tabi ko ang mga sandalan ko. Si Mama, si Papa at ang ate ko. Dapat kasama ko sila sa ganung kalagayan ko, pero wala na sila. Uy, huwag ka nang umiyak. Baka sabihin nila inaway kita eh. Ay naku, hindi na nga kita kakausapin. Naging okay rin naman ang kalagayan ko. Pero yung paa ko, hindi na pantay. Durog kasi ang buko-buko ko roon, kaya inalis ito. Pero kahit papano makakalakad pa rin ako. Paika-ika nga lang. Kinuha ko ng tiyuhin ko noon. Kapatid siya ni Papa at dinala niya ako sa Maynila. Nakakapagsalita naman ako, pero hindi na tulad ng dati na madaldal. Nag-aral ako sa poder ng tiyuhin ko. Inalagaan niya rin ako na parang tunay niyang anak. At sa kanya na rin ako nagbinata. Sigurado ka bang babalik ka sa probinsyang yon, Ervin? Opo, Uncle Rivo. Gusto ko malaman kung bakit kinuha ni Auntie Noela yung bahay namin. Hindi ba dapat sa amin maiiwan yun? Hindi naman porkit wala akong muwang nun eh. Ilang taon ka ba hindi makausap na matino? Kung noon nagbuka ka ng bibig matutulungan pa sana kita doon. Hindi ko rin po kasi maintindihan eh. Magsalita man ako o hindi, sa akin pa rin dapat napunta yung bahay na yun. Yun lang yung alaala ko sa pamilya ko. Hindi naman niya pwedeng kunin yun. Ay nako. O sige, bahala ka. Basta ako, sinabi ko sa'yo na mahirap nang bawiin yun. Lalo na't pera yung labanan. Hindi ko na yun kaya, Ervin. Kahit sinabi na niya yon, pumayag pa rin siya. Hindi rin naman kasi pwedeng hindi dahil buhay ko to. Lumuwas nga ako ng probinsya. At pagdating ko sa lugar na yon, halos hindi ko na maalala ang dating sitwasyon nito. Marami na kasing nagbago. Kahit sa barangay namin dati, naging sementado na din ang kalsada. Pero nasa liblib pa rin yon banda. Oh, Ervin! Ano ginagawa mo dito? Hindi na po ba ako pwedeng umuwi dito? Hindi naman
naman sa ganon. Ang ibig ko sabihin hindi ba't nag-aaral ka? Wala na akong pasok, tsaka graduate na po ako sa high school. Ibig sabihin magkokolehiyo ka. Akin na nga yung bag mo. Mitzi, pakilinis nga ng kwarto niya doon sa taas. Tapos dalhin mo na ito. Manang Beng, ipagluto mo naman ng pagkain ng pamangkin ko. Hindi ka kasi nagsasabi na darating ka, Ervin. Hindi tuloy ako nakapaghanda. Sandali, dito ka muna sa sala. At yung kwarto mo nililinisan pa. Hindi ko siya sinunod. Napatingin lang ako sa paligid at wala doon ang litrato namin. Lalo na ang kasal ng mama at papa ko. Litrato namin ng ate ko. Napalitan na nila lahat ng mga litrato nila. Dahil doon ay labis na sama ng loob ang nararamdaman ko. Bumalik siya sa sala at may dala ng isang baso ng juice. Lumapit siya sa akin at binigay ito. Inabot ko naman. Bakit nga pala tinanggal yung picture ng mga magulang ko dito sa harap? Syempre naman, Ervin. Bahay na namin ito. Ako ho yung anak nila. Nandito ka ba para sa bahay? Hindi naman ito naging pag-aari ng mama mo, Ervin. Paano pong hindi? Dito ako pinanganak ka. Ito yung bahay na kinagisnan ko. Ay, nako, bata ka pa nun, Ervin. Marami kang hindi alam. Kaya nga po doon ako lugi kasi bata lang ako noon. Pero para sa akin, malinaw kung ano yung pag-aari namin. Abay, sa akin pinamana ng lolo mo ang bahay na to. Gumawa lang ng paraan ng nanay mo para makuha niya to sa akin. Huwag po kayong gumawa ng kwento, auntie ha. Aba, hindi ako gumagawa ng kwento, Ervin. Ito na lang kasi natitirang alaala ng pamilya ko Huwag mo na tungkunin sa akin. May bahay pa naman kayo, di ba? Mas malaki pa nga dito yun bakit ito pang simple ang kinuha nyo pa sa akin? Nawalan na nga ako ng pamilya, pati ba naman yung pag-aari namin, ipagkakait nyo pa? Aba labas na ako sa nararamdaman mo, Ervin. Gusto mo makita ang katotohanan nito? Halika, ipapakita ko sa iyo lahat ng dokumento. Nasa pangalan ko lahat ng to. Tara doon sa taas. Hinila ko ang kamay kong hinawakan niya. Sa kabila ng masamang titig ko sa kanya, tumutulo naman ang luha ko. Ayoko nang magsalita. Malinaw naman kasi sa akin kung ano ang ginawa niya kaya naging legal yon. Kapag ipinilit mo to, Ervin, mahihirapan ka lang dahil wala ka namang alam. Hindi mo alam kung anong ginagawa ng mama mo noon. At sa edad mong yan? Naku, wala kang laban sa akin. Pasalamat ka, inaasikaso pa kita. Tumalikod na ako noon. Padabog akong umakyat sa hagdan at dumiretso sa kwarto ko. Hindi para doon magkulong, kundi para kunin ang bag kong dinala ng katulong niya at bumaba ulit ng hagdan. Dinaanan ko lang siya. Sinusundan niya lang ako ng masamang tingin, habang nakatupi ang mga braso niya sa kanyang dibdib na parang isang donya. Ano pa bang laban ko noon? Bata lang ako noon Pero ito ang tandaan mo, Noela. Hindi ako susuko dahil kahit anong angkin mo sa bahay na yan, hindi kita tatantanan. Panganay po siyang anak ng lolo ko. Pangalawa at bunso po ang mama ko. May anak siya. Nag-iisa lang din pero balita ko nasa ibang bansa yon. Mas matanda kasi yon sa ate ko. Lumabas ako ng gate noon, nadala ang sama ng loob. Siyempre kahit puntod noon, wala akong madalaw. Binasura lang ang kaso noon na walang kahit sino ang nakakaalam ng sagot. Nasa edad ako noong 14 nang bumoses ako. Pero katulad ng nangyari kay Lolo Ambo, hindi rin sila naniwala. Grabe, pati langit malupit sa akin Umulan pa talaga. Saan ako sisilong nito? Bago pa ako maabutan ng malakas na buhos ng ulan, tumakbo na ako. Dinala ako ng mga paa ko sa mga puno ng saging kung saan sa harapan nito may maliit na bahay. Medyo malayo na yun sa amin. Alam kong kila Lolo ang buyon. Pero naabutan na kasi ako ng ulan kaya hindi na ako makaalis sa puno na yon.
Hindi naman kasi pwedeng basta-basta na lang akong pumasok. Pero biglang may malamig at matulis na bagay na dumantay sa baba ko. At pagtingin ko, may isang kamay na may hawak ng punyal at nakatutok sa akin. Anak ng... Huwag kang kikilos. Gigilitan talaga kita sa leeg. Uy, anong ginagawa mo? Eh ikaw, sino ka? Ilayo mo sa akin yan. Kapag ako nasugatan dyan eh. Susugatan talaga kita. At hindi ka lang basta masusugatan. Papatayin pa kita. Ano? Baliw ka na ba? Sinabi ng sino ka nga. At bakit naman ako magpapakilala sa'yo? Uy! Ano ba? Nataranta ako dahil nang tinulak ko ang kamay niya para ilayo ang pagkakatutok ng punyal sa akin. Mas lalo niya itong idiniin sa leeg ko. Tapos biglaan pa. Ano? Papalag ka pa? Minamanmanan mo ba ako, ha? Ha? Sino ka ba para manmanan ko? Bakit ka nga nandito? Umuulan eh. Hindi mo ba nakikita? Dito talaga sa tabi ng bahay namin? Wala kasi ako ibang mapuntahan eh. Saan ba dapat ako pumunta? Maureen! Oy! Anong nangyayari dyan? Maureen? Oh, ba't parang nagulat ka nung marinig mo yung pangalan ko? Kinukumpirma mo kung anong pangalan ko, no? Kapal naman ang mukha mo. Sino ka ba para mag-interesado ako sa pangalan mo? Chicks ka ba? Aray ko! Ano ba? Mababasa ako dito! Maureen na ba? Abay, sino ba yan? Lolo Ambo, si Ervin po ito. Sabihan niyo nga po siya, umahapdi na po yung leg ko. Ano? Ervin? Oo, ako si Ervin. Kaya bitawan mo na ako, pwede ba? Nagsisinungaling ka lang, no? Hoy, ano ba, tama na? Ang OA mo na, ha? Si Ervin nga ito. Yung kausap mo sa ospital dati na hindi nagsasalita noon. Gusto mo, ulitin ko pa yung sinabi mo eh. Maureen na ba? Bitawan mo na siya. Si Ervin nga yan. Sige na, bitawan mo na siya. Sa wakas ay binitawan niya rin ako. Napahipo lang ako sa leeg ko at napangiwi na lang nang may makapa akong dugo at humapdi ito. Ang sakit naman. Nasugatan pa ako. Halika na. Gamutin natin yan sa loob. Maureen, kunin mo nga yung bag niya. Sinamaan ko lang ng tingin noon si Maureen. Siya naman ay parang napapahiya pero pilit tinataas ang pride habang dinadampot ang bag kong nabitawan ko kanina. Patakbo kaming pumasok sa bahay dahil sa ulan. At pagdating sa loob, napagala naman ang paningin ko. Ibang-iba ang buhay nila sa nakasanayan ko talaga. Pero wala akong ugaling maarte, kaya ayos lang sa akin ang ganon. Umupo pa rin ako sa upuan na gawa sa kahoy. Kahit sa gitnang bahagi nito ay may tumutulo pa. Apo, ikaw mo nga siya ng tuwalya. Basa itong ulo niya eh. Sige Polo. May baon ka bang tuyong damit, Ervin? Basa itong suot mo. Meron po ako. O sige, magpalit ka muna. Pagkatapos gamutin natin yung sugat na ginawa ng apo ko. Pasensya ka na. Mahirap kasi kunin yung tiwala niya sa unang pagkikita pa lang. Krimen nga po yung ginawa niya eh. Namatay ka ba? Hindi naman ah. Hay nako, wag na kayo mag-away. Sige na, Ervin. Magbihis ka na at baka magkasakit ka pa dahil sa ulan. Sinunod ko na lang ang sinabi niya. Doon ako nanatili hanggang sa dumilim at hindi pa tumitila ang ulan. Dahil nakailang oras din ako, nagkwento naman ako kay Lolo Ambo tungkol sa nangyari sa akin kanina. Ibig sabihin, hindi ka na makakauwi sa sarili mong bahay? Hindi ko na po nararamdaman na bahay namin yun. Wala na yun lahat ng alaala ko doon sa mga magulang ko. At kung talagang pamangkin ang tingin niya sa akin at hindi karibal, dapat alam niya yung nararamdaman ko. Alam naman niyang walang puntod yung pamilya ko na pwede kong madalaw eh. Yung bahay na nga lang sana yung pinanghahawakan kong alaala, kinuha pa sa akin. Iba ang epekto ng pera sa tao, Ervin. Mahirap yung pinagdadaanan mo, kahit pa na matagal na yan.
Naiintindihan ko ang sakit dyan sa puso mo. Pero maniwala ka, Apo. Sigurado akong lagi nasa tabi mo ang pamilya mo. Binabantayan ka ng mga yan. Swerte ko, Lo, di ba? Umantong ako sa ganitong edad. Samantalang yung ate ko, sobrang bata pa niya para mamatay. Wala tayong magagawa kundi tanggapin ang naging kapalaran niya. O siya, kung ayaw mo pang umuwi, dito ka muna sa amin habang wala ka pang matutuluyan. Pasensya na lang siguro sa bahay namin Hindi ito katulad sa... Ayos lang ho. Hindi naman po ako mapili sa lugar eh. Ang importante, may bubong po. Tsaka tungkol pala sa kumuha sa kanila dati, Lolo. May idea ka na po ba dun? Mahirap kilalanin ng aswang. Ngunit may napagtanto ako. Ano po yun? Pero bago yan, gusto ko magtanong. Paano nahulog yung sasakyan nyo sa bangin? Nawalan ba kayo ng preno? Inalala ko naman ang tanong niya. Parang yun lang ang parte na yon na hindi ko maalala. Kung maaalala ko man, medyo malabo. Hindi ko po alam eh. Pero parang may iniwasan si Papa noon. Hindi ko lang po maalala kung ano. Bakit po? Kasi kung wala kayo nakita at nawalan lang ng preno, malaki ang posibilidad na may gumawa na sadya nito. Pero ang sabi mo, may iniwasan yung papa mo. Kaya nagdududa din ako sa hinala ko eh. Pero tumatak sa isipan ko ang sinabi niya na may nagplano. Dahil posible naman yon. Dahil nang mamatay ang mga magulang ko, napunta na agad kay Auntie Noela ang lupain at bahay namin. Yung mga aswang naman, patuloy pa rin silang nambibiktima. Marami na rin ang nawawala dito. Nakatalo kami ng isang katulad sa nakita natin. At kahit inusisa yun ni Maureen, wala naman kami nakuhang impormasyon. Natalo nyo po? Natalo ni Maureen. Si Maureen? Oh, bakit? Hindi ka naniniwala na kaya kong pumatay ng aswang? Huwag mo nga akong titigan taas baba, kasi pang mamaliit yan eh. Gusto mo bang subukan ko sa'yo? Huwag mo nga akong angasan. Hindi ubra sa akin yan, no? Kapal din ang mukha nito. Dapat nga magpasalamat ka kasi napatay ko yung isang aswang na kumain sa pamilya mo eh. Ulitin mo nga yung sinabi mo. Sabi ko, makapal yung mukha mo. Hindi kinain yung pamilya ko ha. Hindi sila pagkain. Pero yun yung totoo, Irvin. Ano bang magagawa mo? Pwede ba? Napatunayan ko naman na hindi ako masamang tao ah. Pero kung makapagsalita ka dyan, parang galit ka sa akin buong buhay mo. Basta, hindi mo na kailangan paalala sa akin kung ano yung nakita ko. Hindi kinain yung pamilya ko, tapos. Oh sige, isipin na lang natin na hindi sila kinain. Ano, masaya ka na? Abay, bakit ba kayo nag-aaway? Maureen, alam mo ba masakit yon? Ang alin, Polo? Halimbawa namatay ako at kinain ako ng aswang sa harapan mo mismo. Gusto mo bang marinig na sinasabi ng iba na kinain na aswang ang lolo mo? Tapos namatay sa brutal na paraan? Bakit mo ba yan sinasabi, Lo? Masakit isipin, di ba? Yun ang nararamdaman ni Irvin ngayon. Kaya mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Dahil ikaw mismo ang saksi sa pinagdadaanan niya. Basta, maging maldita ka na lang sa ibang tao, pero wag sa kanya ha. Ay nako, oo na po. Oo, sorry na Irvin, hindi ko nababanggitin ulit yun. Magluluto na nga lang ako ng hapunan. Nagtimpi lang ako. Pinagsabihan na siya ni Lolo Ambo kaya okay na yon. Pero syempre, hindi mawala sa akin ang sama ng loob. Sa hapunan noon, tahimik lang kaming kumakain. Ayoko nang makipagtalo sa kanya, lalo na't nakikituloy lang naman ako. Dito na lang ako sa malit na higaan. Kayong dalawa, diyan kayo sa banig. Maghati na lang kayo sa kumot. Napatingin ako sa higaan. Iisa lang ang kwarto sa bahay nila. Gawa sa kawayan ang papag na hihigaan. May banig na gawa sa pandan ang nasa tabi ng higaan ni Lolo. Nagawa naman sa sako at para bang may cotton lang na nilagay sa loob.
Pero isang tao lang ang kasya. Tapos, meron lang kulambo. Iba ang kulambo ni Lolo. Kulay pula yon na maliit. At sa amin naman ay blue na mas malaki. Ano pang hinihintay mo dyan? Pumasok ka na dito para maisara na yung kulambo. Naiilang man ay pumasok na lang ako. At pagpasok ko, nakatingin naman siya sa akin. Oh, ano na? Isara mo na yung kulambo. Isasara yung alin? Oo, isara mo. Hindi ba kayo gumagamit ng ganito sa inyo? Wala bang lamok doon? Paano nga? Isasara ko ba saan? Wala namang zipper dito eh. Ay nako, ako na nga. Pinanood ko ang ginawa niya. Inangat niya ang banig tapos nilagay niya sa ilalim nito ang dulo ng kulambo. Doon ko na naintindihan ang ibig niyang sabihin. Tinake ko lang yon bilang bagong bagay na natutunan. Para mas malinaw sa lahat kung bakit wala akong alam sa paggamit ng kulambo noon. Mula kasi nung bata pa ako, hindi ko naman naranasang gumamit nun. Matulog ka na. Oh, ito unan mo. Tapos itong kumot, hati tayo. Walang yakapanodan tayo na. Hindi mo ako unan. Paamoy nga ng buhok mo. Ano ginagawa mo? Ang kapal naman ng mukha mo magkondisyon ng ganyan. Yakapan daw. Hindi ka nga naligo, yayakapin pa kita. Baloko-loko to ah. Anong hindi naligo? Hoy, naligo ko kanina no? Oh, bakit kanya amoy ng buhok mo? Tapos, ang tigas-tigas pa oh. Ano namang masama sa amoy ng buhok ko ha? Hoy, alagang champion to no? Tigilan mo nga ako. Gusto mo yatang masiko dyan eh. Ano alagang champion? May shampoo bang champion? Anong shampoo? Sabong panlaba yun. Kaya nga laging panalo eh. Shampoo mo yung champion na sabong panlaba? Ay grabe, nahiya naman ako sa yung mayaman ka. Wala akong pambiling shampoo kaya champion yung ginagamit ko. Ang importante, bumubula. Tapos, wag mo ko simulan sa panghuhusga ha. Pag ikaw mamaya hinusgahan ko, baka umiyak ka sa akin. Padabog siyang tumalikod sa akin at ako naman ay natameme. Huli ko na nang napagtanto ang mali ko. Nakalimutan kong hindi pala pareho ang naging buhay namin. Hindi naman ako mayaman pero masasabi kong may sapat akong pambili ng shampoo. Hindi pumasok sa isip ko na sa kanila pala mahirap nang bilhin yon. Huminga na lang ako ng malalim at lihim na nagsisi. Dapat pala sana hindi ko na lang siya tinawanan. Pero nung gabing yon, kung kailan patulog na ako, bigla naman siyang bumangon na parang may napansin. Ano kailangan nyo? Nandyan sila, ano? Opo, Lolo. Lumabas siya sa kulambo at binalik niya rin ito sa ayos. Doon na ako napaangat ng ulo at biglang tumama ang flashlight niya sa mukha ko. Huy, huwag kang lalabas ha. Hanggat nasa loob ka ng kulambo na yan, ligtas ka. Teka, saan ka pupunta? May aswang sa labas. Ha? Paano mo nasabi? Wala naman ako naririnig eh. Nasa malayo pa lang, pero sasalubungin ko. Baliw ka ba? Aswang yan tapos sasalubungin mo? Alam mo ba kung bakit paparating yung aswang? Hindi, syempre. Dahil nandito ka. Ano? Basta huwag ka nang lalabas dyan sa kulambo. Takot yung aswang na pasukin ka sa loob. Tumayo siya noon. May kinuha lang siyang bagay sa mga nagkapatong-patong na karton na parang damitan nila. Tinawag ko pa siya ng ilang beses pero hindi siya nakinig. Talagang lumabas siya at ako naman ay nag-alala. Napatingin ako kay Lolo Ambo. Nakaupo rin siya sa loob ng kulambo. Naintindihan ko kung bakit hindi siya lumabas. Dahil syempre matanda na siya at malinaw naman na mas malakas si Maureen sa kanya. Pero ako, bilang lalaki, nakakahiya naman na manatili doon. Tapos si Maureen, haharap sa nilalang na alam kong mahirap kalaban. Elo,
Ano po bang armas na pwedeng panlaban sa aswang? Hindi po ba kahit baril sila, hindi sila ganun kadaling patayin? Kapag ang bala ng baril ay hindi pilak, mahirap silang patayin. At isa pang armas laban sa mga aswang ay buntot pagi. Meron ka po nun? Kinukuha na ni Maureen. Maliban po sa buntot pagi, ano pa po? Maaari mo rin gamitin yung punyal. Nasa iyo po? Na kay Maureen. Inubos niya ng lahat? Ano po yung hindi niya dala? Asin at bawang. Pero tulad ng sabi ni Maureen, huwag kang lumabas dahil marami siyang paraan para matalo yung aswang. Madiskarte ang apo ko, iyo. Huwag kang mag-alala. Pero ayokong matulad sa dati. Kinuha ang buong pamilya ko na wala akong nagawa para lang makaligtas ako. Hindi pwedeng may magsakripisyo na namang isa dahil sa akin. Kaya agad akong lumabas mula sa kulambo at bumaba. Ilang beses akong tinawag ni Lolo Ambo, pero hindi ako nakinig. Pumunta lang ako sa kusina at kumuha ng bawang at asin. Ano pa? Ano pang pwede? Bawang at asin lang ba talaga? Kutsilyo. Tama, may kutsilyo dito. Kinuha ko rin yun at nilagyan pa ng bawang at asin. Pero nang lumabas na ako, sobrang tahimik ng paligid. Nasaan siya? Grabe, sobrang tahimik tapos ang lamig pa. Maureen? Maureen, nasaan ka? Pagkatapos kong sumigaw, nagtago ako agad. Gusto ko lang nun marinig niyang sumunod ako. Alam kong magagalit siya dahil sa ginawa kong yon. Pero sa isiping aswang ang kumuha sa pamilya ko noon, kaya wala akong puntod nila na mabibisita ngayon. Mas gusto kong gumante. Matinding katahimikan pa rin ang nasa kinaroroonan ko kaya nagpatuloy ako. Malakas lang noon ang simoy ng hangin. Habang naglalakad at palinga-linga sa paligid, biglang nakarinig ako ng angil at napahinto. Umupo ako para makapagtago sa damuhan. Kinakabahan ako. Dinadaan ko lang sa paglunok at pagbuga ng hangin. Nagsimula na rin akong magpawis. Hinanda ko lang ang kutsilyo at nilagyan ko ulit yun ng asin. Kaya ko to. Para kay ate. Pati kay mama at papa. Kaya ko to. Pero ang angil na yun ay papalapit sa akin. Pati ang mga hakbang niya sa damuhan. Sobrang nanginginig noon ang buong katawan ko. Ang totoo niyan, pinipilit ko lang patayin ang takot ko dahil ayokong isipin na isa akong duwag. Hindi nagtagal. Nakita ko ulit ang uri ng nilalang na kamukha sa kanila noon. Nasa harapan ko pa siya. Nagkita din tayo ulit. Kinuha mo yung pamilya ko. Mga hayop kayo! Hindi ubra sa akin ang kutsilyo mo! Hindi mo ako mapapatay niyan! Wala akong pakialam. Magbabayad ka sa ginawa mo sa kanila! Nang sasaksakin ko sana siya, bigla niya akong hinawakan sa ulo. Sa laki ng kamay niya ay sakop na sakop nito ang ulo ko at biniti niya pa ako pataas. Ramdam ng leeg ko noon ang bigat ng katawan ko. At para hindi naman yun mapuruhan, humawak na lang ako sa kamay niyang napakagaspang para makakuha ng balanse at sinaksak ang braso niya gamit ang kutsilyo. Sumigaw siya ng malakas nang umusok ito at nabitawan ako. Napaubo ako sa sobrang hirap na ginawa niya sa akin. Napahipo rin ako sa leeg ko. Tumingala ako sa kanya nang makita siyang napapaatras hawak ang kamay niya. Isang saksakan ka lang pala, mahina ka na kaagad. Ito lang ang kaya mong gawin. Mahina ka pa rin. Walang alam na duwag. Hindi mo may pagiganti ang pamilya mo. Hindi mo alam kung gaano sila kasarap. Lalo na atay ng batang babae. At sa tingin mo hindi kita sisingilin doon? Magbabayad ka! Mabilis akong bumangon para sugurin siya. Pero hinawakan lang niya ulit ako sa ulo. Sinaksa ko rin siya doon. Hindi lang masyadong tumama dahil inalis niya agad ang kamay niya. Pero biglang may tumalon na tinamaan ng sipa ang aswang sa ulo. Natumba ito at nakita ko si Maureen ang nakatayo sa harapan ko. Ako
Ako ang paglaruan mo at hindi siya! Magkikita tayo ulit! At saan ka pupunta ha? Hayop kang babae ka! Matagal na akong naging hayop sa inyo. Kaya nga malayo pa lang dapat nyo na akong iwasan. Pero kita mo nga naman, sa teritoryo ka pa talaga namin sumugod. Ano kailangan mo? Siya ba yung habol mo? Hindi siya ang pinunta ko rito. Ikaw! Dahil pinatay mo ang isa sa amin! Naghihiganti ka. O sige, magpatayan tayo ngayon. Paulit-ulit siyang hinampas ni Maureen ng buntot pagi. Hirap itong bumawi dahil bawat hagupit ay umuusok ito sa harap niya. Pero nang indahin ito ang sakit at nabuhayan ng determinasyon na matalo si Maureen, nagsimula na itong kumilos ng mabilis. Humahangin lang ito sa paligid. At si Maureen noon, nakatayo lang na pinapakiramdaman ng ikinikilos ng aswang. Hanggang sa nakalmot nito si Maureen sa balikat. Aray! Maureen! Huwag kang bumangon, Irvin! Diyan ka lang! Ano? Ayos ka lang ba? Hindi ako mamamatay sa simpleng sugat lang na to, aswang! Alam mo naman yan, di ba? Hanggang kailan ka ba magiging ganyan? Takot ka bang harapin ako? Mula sa binti niya ay parang may nakatali na kung ano roon, na inalis lang niya at saka sinindihan. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mo. Ano yan? Goma? O ano? Hindi ka na makalapit. Sige, aswang! Galingan mo pa! Hinagis niya ang goma sa dulo kung saan doon nagmumula ang hangin. At ang usok nun ay napunta sa amin. Dahil doon, huminto ang aswang sa malayo. Ako naman ay napaubo na lang sa usok. Hayop ka! Babalikan kitang babae ka! At ikaw lalaki, pasalamat ka hindi kita pwede saktan! Ano? Pinagsasasabi mong aswang ka? Anong hindi pwede saktan? Hoy! Ano sinasabi mo? Pero ang aswang noon, kumaripas ng takbo. Hindi ko alam kung anong meron sa usok ng sinindihang goma. Pero napansin kong matindi ang epekto nito sa aswang. Tumayo naman ako noon at tinitigan na lang ang parte kung saan tumakbo ang aswang. Anong sabi niya? Hindi ko rin alam. At ikaw, di ba't sinabi ko na sa'yo na huwag kang lumabas ng kulambo? Ba't ka ba nandito? Bawal ba gumante, Maureen? Delikado nga kasi dito sa labas. Nakita mo na yung ginawa niya sa'yo, di ba? Oo na, mali na yung ginawa ko. Pero ikaw ba yung nawalan ng pamilya, ha? Nawalan din ako ng nanay dahil sa kanila. Pero hindi ako kasing tanga mo. May alam ako at ikaw wala pa. Ang talino mo ah. Palibasa, wala ka sa lugar ko. Hindi mo alam yung pakiramdam na wala ka mabibisitang puntod dahil yung katawan ng pamilya mo, kinain ng mga halimaw na yon. Madali lang sabihin sa'yo yung tanga. Ganyan naman yung mga tao ngayon eh. Ganyan kayo mga hindi nakakaintindi ng mga sitwasyon na may pinagdadaanan. Sasabihan kang tanga at bobo dahil sa mga naging desisyon mo na parang hindi kayo nagkakamali. Tinalikuran ko siya at nauna nang pumasok sa bahay. Masama ang loob ko dahil hinusgahan ako ng mas marunong. Uhaw lang ako sa hustisya. Pero tama rin siya. Wala akong alam kaya nga dapat magkaroon ako ng alam. Kinabukasan naman, wala kaming imikan ni Maureen. Panay lang ang buntong hininga ni Lolo Ambo. At pagkatapos naming kumain noon, umalis ako. Pero ang bag ko iniwan ko lang sa kanila. Pinuntahan ko ang lugar kung saan ako naaksidente. Wala na yung sasakyan namin doon. Siyempre kinuha na yon. Dahil kahit naman durog na yon, may party pa rin kasi doon na mapapakinabangan. Ano ba kasi yung iniiwasan ni Papa noon? Ba't hindi ko maalala? Ervin! Hoy! Saan ka natulog kagabi? Umuwi ka ng Maynila kung ayaw mo umuwi sa bahay. Hindi ka ligtas dito. Hoy! Ervin, kinakausap kita. Bumaba siya ng sasakyan at ramdam kong lumapit siya pero hindi sobra. Tumayo lang siya sa likuran ko.
tatawagan ko ang Uncle Ribo mo. Sasabihin ko sa kanya na sunduin ka. Huwag na kayo magsayang ng oras. Kahit sunduin niyo pa ako dito, hindi ako sasama pa balik sa kanya sa syudad. At ano naman gagawin mo dito? Eh bakit hindi ka na lang umuwi sa bahay ha? Malinis na ang kwarto mo at inayos ko na yon. At oo, nandun din ang litrato ng mga magulang mo, pati ng ate mo. Inilagay ko na doon kung yun yung makakapagpagaan ng loob mo. Nakukonsensya ka ba kaya ginawa mo yun? Konsensya? Aba, hindi ko dapat maramdaman yun, Ervin. Kinuha ko lang kung ano ang akin. Panganay ako at bunso lang ang mama mo. Sa akin talaga dapat mapunta ang bahay. Pera ang napunta sa'yo, auntie, at hindi lupain. Kay mama napunta yung lupain kasi pinili mo yung pera, di ba? O ano? Akala mo siguro hindi ko yun alam, no? At saan mo naman nakuha yan? Huwag mong sabihing alam mo yun kahit bata ka pa noon. Paglalaro lang ang alam mong gawin noon, Ervin. At pagdating dito sa bagay na to, wala kang alam. Kaya tumigil ka. Tatawagan ko ang Uncle Ribo mo at sumama ka na sa kanya sa Maynila. Mag-aral ka sa kolehiyo at kalimutan mo na yung nakaraan mo. Hindi ka uusad dyan. Bumalik siya sa loob ng sasakyan niya at padabog na sinara ang pinto. Napakuyom na lang ako ng kamao ko noon sa galit at hanggang dun lang ako. Ang magalit ng magalit hanggang sa hindi na makaya at umiyak na lang. Naupo na lang ako sa puno ng akasya noon na problemado. Hanggang sa nadaanan ako ng mga siga sa lugar at napagtripan pa. Pinipilit nila akong ilabas ang wallet ko sa bulsa. Sa inis ko naman, tumayo ako at papatol sana. Pero may boses ng babae naman na umalingaw-ngaw. Hoy, kayo! Lubayan nyo nga yan! Gusto nyo yatang masaktan eh! Paglingon ng mga ito, agad na umatras ang 4 na lalaki mula sa akin. Nag-alala ako dahil mukhang si Maureen ang kakaharapin nila. At oo nga, dahil lumapit ang mga ito sa babae. At tinulak pa ng isang lalaki ang isa para unang sumugod. Hindi naman nagdalawang isip ang babae na pumatol sa mga ito. Maniwala man po kayo o hindi, ang galing talagang lumaban ni Maureen. Nagawa pa niyang pag-untugin ng 2 lalaki at bigwasan ng isa sa muka, habang ang isa ay inatake niya ng sipa. Sa galaw niyang yun ay napatumba niya ang 4 at daing na lang ang nagawa ng mga ito. Umalis na kayo dito bago pa magbagong isip ko. Alis! Isa! Nagsibangon ang mga ito at kumaripas ng takbo. Sinundan ko na lang ng tingin ang mga ito at hinarap naman niya ako. Oh, akala ko ba ayaw mo nang maalala yung nangyari dito noon? Eh bakit ka nandito? Inaalala ko lang kung ano yung iniiwasan ni Papa noon kung bakit kami na-aksidente. Eh ano, may naalala ka na ba? Wala nga eh. Siyempre kasi bata ka pa noon. Tsaka biglaan lang yun. Eh nga pala, anong ginagawa mo dito? Dadaan. May dala akong kalahating sako ng kamote. Ibebenta ko to sa palengke. Saka ko lang napansin ang sako na may laman sa kinatatayuan niya kanina. Dahil doon, naisip ko na lang na samahan siya. Ganon pa rin kami sa isa't isa, nagbabarahan. Lalo na siya walang awa kung mambara sa akin, pero hindi naman ako nagpapatalo. Pagdating sa palengke, hindi naman kami nahirapang ibenta ang mga kamote niya. Yun nga lang, 300 lang ang kinita nito. Mura pa kasi ang bilihin noon. Ano nga ba ulit bibilihin ko? Isang lata ng asin, bawang, sibuyas, betchin at saka champion. Shampoo tsaka sabon sa katawan, tapos toothpaste. Sus, hindi na yun kailangan. Ano? Yung champion, sabon na yun sa katawan at saka shampoo na rin. Yung toothpaste, kahit asin lang, okay na yun. Hoy, mahirap ang buhay kaya kailangan magtipid. Toothpaste tapos asin daw? Ano ang pinagsasabi mo? Sabon sa katawan, champion? Hindi mo yun maiintindihan kasi mayaman ka. Hoy, hindi ako mayaman, no? Sadyang alam ko lang kung ano yung mga kailangan. Eh, pues wala akong pambili ng shampoo, sabon sa katawan at saka toothpaste. Kulang tong pera ko.
Kung ayaw mong maligo ng champion ng shampoo, bumili ka ng sayo. Tulad ng sabi niya, bumili nga ako. Mura nga lang na klase ng sabon ang binili ko. Tapos toothpaste na rin. Sinama ko na yung toothbrush. Pagdating sa bahay, hinati ko ang 1 dosenang shampoo at binigay sa kanya ito. Oh, babae ka at dalaga pa. Subukan mo naman patikimin ng shampoo yung buhok mo para lumambot oh. Tapos ito yung sabon. Tuyong-tuyo yung balat mo oh. Gamitin mo to. Tsaka ito pa yung bagong toothbrush tsaka toothpaste para hindi naman yellowish yung ngipin mo. Yung toothbrush mo kasi kita kong budbud na eh. Kailangan ng palitan. Tinutulungan mo ba ako o iniinsulto? Sabihin na lang natin na gusto kitang makita mabango tapos malinis, Maureen. Para naman ganahan akong titigan ka. Sinasabi mo ba na mabahot madumi ako? Oh, ikaw nagsabi niya na hindi ako. Meron namang tarog sa kanila pero mahina ang daloy ng tubig. Kaya ang paglalaban nila, talagang ginagawa pa sa ilog na nasa dulo lang din. Kaya kinabukasan ulit noon, habang abala ang matanda sa mga halamang gamot nito at kung ano-ano pang mga ginagawa nito laban sa mga aswang, kami naman ni Maureen ay pumunta sa ilog na yon at naglaba. Pagkatapos maglaba ay naligo na rin. Oh, may shampoo akong binili ah. Bakit bareta ng sabon pa rin ginamit mo? Kapag kasi diretso shampoo, sayang. Hindi kasi mabula masyado. Kaya ito muna, tapos babanlawan ko na lang. Tsaka ako gagamitin yung shampoo. Ito oh, tingnan mo, mas mabula. Binanlawan niya ang buhok niya tapos kumuha ng shampoo. Sobrang konti pa at nilagay sa ulo niya. Bumula nga ito pero syempre para sa akin, hindi sapat yon. Oh, di ba? Sabi ko sa iyo eh. Mali naman yan eh. Kulang yung shampoo na ginamit mo. Anong kulang? Tinitipid ko lang yan. Pang 1 buwan kong gamit yan, no? Minsan lang ako magkaka-shampoo, kaya dapat tipid. Wala din. Hindi rin lalambot yung buhok mo. Ako lang ang gagawa niyan. Halika dito. Hoy, teka lang, ang dami niyan. Konti lang, ano ka ba? Halika nga, dito ka. Hindi ka talaga marunong mag-alaga sa buhok mo eh. Ano ba naman yan? Ang dami naman itong kinuha. Hindi talaga marunong magtipid tong lalaking singkamas na to. Binaliwala ko ang sinabi niya at ako na ang naglagay ng shampoo sa ulo niya. Matapang na babae si Maureen, pero marami siyang hindi alam tungkol sa pagiging malinis sa sarili. Dulot din kasi siguro yon sa kakapusan nila sa pera. Kaya nga sa panahon ngayon, kapag nakakakita ako ng taong masasabi kong hindi maayos, naiintindihan ko sila. Kasi nga ultimo gamit panlinis nila sa katawan, wala silang pambili. Siyempre uunahin nila ang pagkain. Kung hindi ko nakasama ang mga taong tulad nila Lolo Ambo at Maureen, hindi ko maiintindihan na may mas mahirap pa palang buhay sa akin. Ayoko nito, Irvin eh. Mas gusto ko pa yung asin. Nakakalinis naman yun ng ngipin ah. Ha? Anong asin ka dyan? Maanghang kaya yung toothpaste na yan. Hindi nga pwede yung asin. Ano ka ba? Tiisin mo yung lasa niyan, masasanay ka rin. Tsaka huwag mo kasing lunukin. Ang importante, malinis yung ngipin. Oh, 3 beses mo to gagawin sa isang araw ah. Nung una naiinis ako sa kanya. Pero sa huli ay natatawa ako na natutuwa. Kasi nga parang nagustuhan naman niya ang ginagawa ko. Lahat ng sinasabi ko, sinusunod niya hanggang sa nagtuloy-tuloy ang paggamit niya ng mga bagay na pinapagamit ko. Nakikita ko na ang totoong ganda ni Maureen. Isang araw naman, nagkaroon ako ng bisita at wala yung iba kundi si Auntie Noela. Anong ginagawa mo dito? Nasa bahay ang Uncle Ribo mo. Sinusundo ka na. Hindi ako uuwi. Aba, hindi ka pwedeng maging pasaway sa kanya dahil siya ang nagpalaki. May gusto akong matuklasan sa lugar na to kaya hindi ako aalis. Huwag yun na nga akong pilitin. Wala na akong magulang, di ba? Kaya dapat wala nang nagkokontrol sa akin. Ito ba ang bahay na gusto mong tirhan? Paano mo nagagawang matulog dyan? Tingnan mo nga ang sarili mo. Nangitim ka na. Puro ka na pantal.
May mga sugat-sugat ka pa. Hindi bagay sa'yo ang lugar na to kaya umuwi ka na. Saan ako uwi? Sa bahay ko o sa uncle ko? Abay kung gusto mo sa bahay, edi sige, halika. Na ikaw yung may-ari? Ayoko. At hindi rin ako sasama kay uncle kaya umalis na kayo. Masaya na ako dito, kaya dito na ako. Wala na naman siyang nagawa. Umalis siya noon at nagpaiwan ako. Hinarap naman ako ni Maureen pagkaalis ng tiyahin ko. Tama naman siya, Irvin eh. Hindi bagay sa'yo yung tumira dito. Lalo na't may magandang tirahan ka naman. Ayokong tumira sa bahay na puno ng mapagmanipulang tao. Aanuhin ko yung magandang tirahan kung kasama ko naman yung babaeng yun. Paano kung totoo nga na para sa kanya naman talaga yung bahay na yun? At ano naman yung mana ng mama ko? Yung bahay na yun, Maureen, pag-aari yun ng mama ko. Hindi yun sa kanya. Kung titira ako sa bahay na yun at siya'y may-ari at ako'y magmumukha nakikitira, ayoko, wag na lang. Lugi ako eh. Tsaka bukod dun, alam mo naman may dahilan pa ako kung bakit ako nandito, di ba? Gusto kong gumanti sa mga aswang na yun. Kung gusto mo talagang gumanti, hayaan mong turuan kita. Tsaka isa pa, nagsisimula na naman yung mga taong nawawala sa lugar eh. Sa kabilang barangay, may nawalang dalagitan na naman. Lagi ba yan nangyayari dito? Oo, kada 3 buwan na lumilipas may nawawalang tao. Kaya halika, simulan na natin to. O eto, gamitin mo. Inabot niya sa akin ang kahoy na mahaba. Pumayag akong turuan ni Maureen kung paano lumaban. Lumilipat-lipat din kami ng pwesto sa bawat araw ng pag-iensayo. Hanggang sa isang gabi, may nakasagupa na naman kaming aswang. Pero sa pagkakataong yon may natutunan na ako. Dun ka sa kabila, Irvin. Kapag mainit na masyado yung kwintas mo, ibig sabihin malapit lang ang aswang. Kapag medyo lang, ibig sabihin nasa malayo pa siya. Okay, sige. Lilipat na ako. Mag-iingat ka dito ah. Kaya ko sarili ko, Irvin. Ikaw ang mag-ingat dahil hindi mo pa masyadong kabisado yung mga galaw nila. Tumango lang ako at lumipat ng pwesto. Nakakita ako ng puno at doon ako umakyat. Mula sa taas, inabangan ko ang aswang. Hindi pa masyadong mainit ang kwintas ko. Ibig sabihin nasa malayo pa siya. Sa mga sandaling yon, hindi ko masasabing matapang na ako. Ang totoo nga niyan, takot ako. Nanginginig ang mga tuhod ko, hindi ko lang pinapahalata. Tapos, biglang nakarinig ako ng tunog ng uwak. Nagtaka ako kung bakit. Pero nang maramdaman kong umiinit na lalo ang kwintas ko, lumayo naman ang uwak. Pero panay ang tunog nito. Ito ba yung sinasabi nilang kapag malapit yung tunog ng uwak, nasa malayo yung aswang? At kapag nasa malayo ang tunog, malapit yung aswang? Naku, nasan na kaya yung aswang? Tiningnan ko ang kinaroroonan ni Maureen. Hindi ko siya makita pero alam kong alam na niyang papalapit ang aswang. Hindi nagtagal. Nakita ko na ang bulto ng aswang sa dilim. Hindi ko alam kung yun din ang aswang na nakasagupa namin. Pero kung yun nga, maaring makakuha ako ng impormasyon mula sa kanya. Hinintay ko siyang makalapit sa puno. Malakas ang simoy ng hangin kaya malaki ang posibilidad na hindi niya ako maamoy. Hindi mo ko pwede saktan, di ba? Pwes, ako pwede kong gawin yun sa'yo. Pabor pa sa akin ang pananatili niya sa puno. Dahan-dahan akong lumapit sa kinaroroonan niya. At kung kailang tatalo na ako, saka siya tumingala at itinaas ang kamay niya. Ah! Buwisit! Nakabawi ako sa pagtalon ko at nakahawak ako sa sanga ng kahoy. Nakalambitin na lang ako noon at pilit niya akong inaabot. Hangal ka talaga! Sa tingin mo ba hindi kita naamoy? Kung hindi ka pwedeng saktan ng kalahi ko, wala akong pakialam. Dahil sa pagkakataong ito, lagot ka sa akin! Tatalon siya para maabot ako. Pero bago niya magawa yon, sumalakay na si Maureen. Yung pagsulpot niya ay hindi ko alam kung saan siya nanggaling. At nang madali siya ni Maureen, bumitaw naman ako. Sinakyan siya ni Maureen sa batok at pinagsasaksak ng punyal sa muka.
Ano ba? Tama na! Hinagis niya si Maureen sa malayo kaya mabilis akong pumalit at sinakal siya ng buntot pagi na pinagamit sa akin ni Maureen. Bakit hindi mo ako pwede saktan? Sa anong dahilan? Huwag mo siyang bibitawan, Irvin! Nagkakamali ka sa paglapit sa akin! Hangal! Hindi mo ako maabot dahil nasa likod mo ko. Kung ayaw mong mabutas ng buntot pagi ang lalamunan mo, sumagot ka sa tanong ko! Hindi mo magugustuhan ng katotohanan. Hindi mo na nga kaya ang nakita mo. Katotohanan ba kaya? Kawawa ka lang, Irving. Ha? Anong pinagsasabi mo? Umatake ulit si Maureen at pinagsasaksak ng punyal ang mga binti nito. Napaluhod naman ang aswang at tinulungan ako ni Maureen na hilahin ang buntot pagi sa liig nito para masakal pa. Nasaan yung mga kasama mo, ha? Sino-sino sila? Sumagot ka! Wala kayong makukuha impormasyon sa akin. Ganon. Alam mo bang may kakayahan akong alisin ang mutya sa katawan mo kahit buhay ka pa? Ano? Sandali! Mahirap yan! Masakit yan! Kaya nga sumagot ka. Nasaan ang mga kalahi mo? At sino-sino ang pumatay sa pamilya ni Irvin? Sinasabi ko na nga sa inyo, di ba? Wala kayong makukuha sa akin! Pwes kung ganon, ilalabas ko na yung mutya sa katawan mo. Wala pala, ha? Irvin, patingalain mo na siya! O sige. Tinukod ko ang isang paa ko sa likuran niya. Malakas ang aswang na yon. Hirap nga akong patingalain siya. Pero dahil sa mga natutunan ko kay Maureen, nagagawa ko rin yon. Matinding lakas nga lang ang naibibigay ko. Sige pa! Sige pa, Irvin! Sandali! Masyado siyang malakas! Yung kamay niya baka mabot ka! Dahil tinuro ko ang kamay ng aswang na yon na malaya pa. Sinaksak ito ni Maureen at ang isa naman ay inabot ko at sapilitang hinila sa likod. Hirap din ang aswang na yon kahit malakas dahil ang dami na niyang iniindang sakit. Pumapalag siya pero pumapalag din kami. Kung ako sa iyong aswang ka, magsalita ka na lang! Papatayin niyo rin ako pagkatapos! Sinong pinaglololoko niyo? Malay natin, di ba? Baka magbago pa yung isip ko. Baka yung pagsabi mo ng totoo yung makakapagligtas sa'yo. Kesa naman makipaglaban ka pa sa amin mahina ka na nga, di ba? Sige lang, Irvin. Hayaan mo lang na nakadikit sa katawan niya yung buntot pagi na yan. Nang bitawan ko ang buntot pagi at nakasabit lang ito sa leeg niya at nakadantay sa likod niya, mas labis na napahiyaw ang aswang dahil napapaso din ang balat nito sa likod. Nagpumiglas ito pero binabaunan ni Maureen ng punyal ang kamay nito. Sige, Irvin, itali mo. O sige, sandali. Kinuha ko ang tali sa bewang niya na nakasabit at tinali doon ang aswang. Mabilis ang kilos yun para hindi na ito makabawi pa. Nang itali ko na siya, hinarap naman siya ni Maureen. O ano, nakikita mo na yung sitwasyon mo ngayon? Hirap ka na, di ba? Sino mag-aakalang may 2 taong kayang gawin to sa aswang na inakala naming malakas at mas mautak? Pero ano nangyari? Nasaan ka ngayon? Mga hayop kayo! Kayo yung hayop! At kung naging hayop man kami sa iyo ngayon, ginaya lang namin kayo. Walang kasalanan yung pamilya ko. Pero bakit nyo sila kinuha? Dahil sa inyo wala akong dinadalo sa puntod nila. Sabihin mo sa akin, aswang, bakit hindi ako pwede saktan? Pasensya na, pero kailangan habang buhay na maging lihim to. Ano ba? Talagang ibubuhos ko to sa bibig mo kung ayaw mong magsabi ng totoo. Ano ba yan, ha? Baka nakakalimutan mo yung nangyari sa kasama mo. Namatay siya na nag-aagaw ang pagiging tao at hayop niya. Sobrang hirap ng pinagdaanan niya, di ba? Matindi yung pagmamakaawa niya sa akin noon dahil hindi siya nagsalita. Sigurado ako nagsisisi siya ngayon dahil hindi niya sinabi yung totoo. Gusto mo bang maranasan din yon? O baka gusto mo pang malaman kung ano talaga tong hawak ko? Katasto ng ako nito na hinaluan ng sangkap para mas mabisa pa ang paglabas ng mutya sa katawan ng aswang. Gusto mo ba itong tikman, ha? Sandali, huwag mong gawin sa akin yan.
Kung gusto mo akong patayin, huwag sa ganyang paraan. Kaya nga magsalita ka! Papatayin niyo din naman ako kapag nagsalita ako, di ba? Eh kung ganun, papatayin ka na lang namin sa brutal na paraan kung hindi ka pa magsasabi ng totoo. Oo na, magsasabi na ako. Pero huwag yan, huwag mong gamitin sa akin yan. Huwag mo nang patagalin. Dahil mabilis ako mainip. Baka kung ano pa magawa ko sa'yo. Ano alam mo? Sabihin mo! Si Noela! Ano? May pinangako siya sa amin ng mga aswang. Patayin ang mga magulang mo. Kapalit na sustento niya sa amin. Ampun lang kasi siya ng lolo mo. Kaya ginawa niya yan para makuha niya ang lahat. Pinatay niya muna ang lolo mo. Tapos sinunod niya ang nanay at tatay mo. Teka lang, Irvin. Walang yasa! Sinimulan namin sa isang batang babae na kamukha ni Maureen. Hindi totoong babae na nakita niyo. Kaya umiwas kayo ng takbo. Sinadya namin yon. Ako ang batang babae? Ilusyon lang yon. Ginaya ka dahil apo ka ng albularyo na kaaway namin. Ngunit hindi umubra yung plano tungkol doon dahil hindi naalala ni Ervin ang tungkol doon. Dapat sana ang matanda ang pinagbintangan na pumatay sa kanila kapag nagsalita si Irving. Ipapalabas sana nila na kayo ang aswang, kaso hindi nangyari yun. Sakalang bumalik sa alaala ko ang eksena. Tama nga, isang batang babae ang nakita naming biglang tumawid at kamukha yun ni Maureen nung bata pa. Naalala ko na ang lahat. Yung sinasabi mo na hindi ako pwedeng saktan. Bakit? Utos yan ng tiyahin mo. Para saan? Ang sagot yan na hindi ko alam. Siguro oo. Ayaw ka niya masaktan kasi pamangkin ka niya. Pero sa ate ko ginawa niya. Sa buong pamilya ko. Imposibleng hindi niya ako pwede saktan. Tama ngang walang sagot sa tanong na yon. Matapos ang impormasyon na nakuha namin sa aswang na yon, pinatay pa rin ito ni Maureen. Pero hindi sa paraan na kinakatakutan nito. Talagang malupit maningil si Maureen sa mga tulad nila. Pinutol niya ang ulo ng aswang at dinala namin ito sa kuta nila. Bago namin ito ihagi sa loob, nilagyan ko yun ng sulat na nagsasabing, "Humanda ka. Naniningil ang anak ng pinagnakawan mo. Ampon na Noela." Sabi ko lang nga ba tama ang kutob ko? Mali ang hula ko sa pamamaraan. Ginamit pa pala nila si Maureen noon. Para ano? Para palabasin na kriminal kami. Malas lang nila dahil nakalimot ka noon, Irvin. Swerte din naman. Pero ngayon alam mo na yung totoo. Anong plano mo, Irvin? Walang maniniwala sa akin, Lo. Hanggat hindi ko to napapatunayan. Pero mukhang malakas ang koneksyon ng tiyahin mo sa mga aswang na yon. Dapat maging mas mauta ka. Tama siya. Dapat maging mas mautak ako. Kaya ang bagay na yon ay pinagplanuhan namin ng maigi ni Maureen. At si Lolo Ambu naman, naghanda rin ng armas para sa amin. Nararamdaman ko, papalapit na ang pagkakataong maharap nyo ang pinakamalakas sa mga ito. O ito, gamitin nyo ito. Bubuksan nyo lang ang mga ito at lalabas ang usok na makakapagpahina sa kanila. Bihira lang ito sa aming albularyo ang nakakagawa nito. Dahil pinaghalo itong ako nito at goma. Kapag nakalangap sila nito, manghihina sila. Ngunit may limitasyon nitong 5 minuto lamang. Malaking tulong po to, Lolo. Gagamitin po namin to mamaya. Parang ang lakas po na sandatang yan, Lolo ah. Yan ba yung rason kung bakit kahit matagal na kayo dito at kilala nila kayo, hindi nila kayo sinusugod? Maraming aswang ang takot kay Maureen, Irvin. At dahil yon sa iba't ibang sandata na bigla na lamang niyan nilalabas. Kaya itong sandata na ito kapag nilabas, siguradong hindi sila handa. Nung hapon namang yon, umalis ako at pumunta sa bahay namin na inangkin ni Noela. Nag-doorbell ako at pagbukas ng gate, ang katulong ang bumungad sa akin. Tinawag naman niya ang amo niya at maya-maya ay dumating ang tiyahin ko. At alam mo na pala ang totoo. At sa tingin mo, titigilan kita?
Sige na, kunin niyo siya! Hindi mo to magagawa sa akin! Agad kong pinatulan ang dalawang lalaking lumapit sa akin. Umiinit ang kwintas ko at dahil doon ay napagtanto kong aswang ang dalawa niyang alalay. Umatake sila sa akin pero pareho ko silang naiwasan. At isang malakas na sipa ang naibigay ko sa isa sa puno ng tenga. At sinunod ko ang isa sa panga. Isang pagtalon lang yon pero dalawang tirada. Abat iba na talaga ang natututunan mo sa babaeng yon? Hindi mo na ako minamalit ngayon, Noela. Yung sinasabi mo sa akin na wala akong laban. Ha! Ewan ko na lang. Lalo na't alam kong ampun ka lang at wala kang karapatan. Babawiin ko na ang dapat sa akin! Ano to? Tama na, Irving. Umuwi na lang tayo. Hindi mo na kailangan pagpilitan to. Ano to? Uncle? Hindi ko alam kung ano ang tinurok niya sa akin. Pero dahil doon, nawalan ako ng malay. Nagising lamang akong madilim na nasa loob ako ng sasakyan, pero nakahinto ito. Nasaan ako? Bukas ang pintuan ng sasakyan at may naririnig akong tila naglalaban sa labas. Bumangon ako at sumilip. Nakita ko si Maureen na may kalaban siyang aswang. Naghanap naman ako ng mahahawakang armas pero wala. Maureen? Malakas ang aswang na yon dahil nakikita kong dihado si Maureen. Wala akong nakikitang sandata na magamit kaya ang sasakyan mismo ang pinaandar ko. Nakikita ko si Maureen na bumangon at ako naman ay mabilis na pinaharurot ang sasakyan papunta sa aswang na yon. Pero mabilis itong kumilos at tumakbo papunta kay Maureen. Nasa isang iglap, hinagis niya ang babae papunta sa ilalim ng sasakyan. Maureen! Hayop kang aswang ka! Walang yaka! Pinatras ko ang sasakyan at nakita ko si Maureen na namimilipit sa sakit. Bumaba ako sa sasakyan at nilapitan siya. Tinulungan kong bumangon si Maureen ngunit biglang pumwesto siya sa likod ko at pinuluputan ako ng braso niya sa leeg. Gusto mo ba siyang mamatay, ha? Anong... Hoy! Ako to! Anong ginagawa mo? Hoy! Bitawan mo siya! Aray ko, Maureen! Ano ba? Nasusugatan yung leg ko! Sobrang sakit mawala ng magulang. Ano kayang pakiramdam kung si Irvin ang patayin ko mismo sa harap mo? Ano ba pinagsasabi mo? Bitawan mo nga ako! Sino ba tong aswang na to? Hindi mo siya kayang patayan, Maureen! Eh paano kung kaya ko? Sige aswang, manood ka! Maureen! Ano ba? Masakit yung ginagawa mo! Nasusugatan na yung leg ko! Ano ba? Irvin! Bitawan mo siya! Ano ba kailangan mo? Buhay ang kabayaran sa pagpatay mo sa nanay ko! Hindi akong pumatay sa nanay mo! Namatay ang nanay mo! 1 taon makalipas matapos ka ipanganak! At sa pagkakataong yun, tao pa lang ako! Kung hindi ikaw, sino? Ang sabi ni Noela, ikaw! Matalino ka, manunugis, Maureen. Alam kong hindi ka maniniwala sa kalaban. Para malaman mo, may isang aswang na talagang pinagkakatiwalaan niya. At yun yung pumatay sa nanay mo. Basta't bitawan mo yung anak ko. Wala siya kasalanan sa'yo. Ano? Anak? Kailan pa ako nagkaroon ng aswang na ama? Ang aswang na to ang Uncle Rivo mo. Tunay mo raw siyang ama. Sinabi sa akin ni Noela kanina at inamin niya. At ang lahi mo sa panig niya o sa panig ng tatay Mario mo. Mga aswang! Ano? Binitawan ako ni Maureen at napasubsob ako sa magaspang na kalsada. Aray ko! Tama ka. Hindi ko nga siya kayang patayin. Pero ewan ko na lang kung kaya kanyang buhayin. Irvin, plano nila ni Noela ang patayin ng pamilya mo para makuha ang ari-arian yung pag-aari ng mama mo gamit ang lahi ng aswang na yan. At ang kapalit, buhay ka at sa kanya katitira dahil anak ka niya. Nanlamig ang katawan ko sa katotohanan na yon. Nagpatuloy pa sa pagpapaliwanag si Maureen noon at sinasabi niyang nakuha niya ang impormasyon na yon nang sumugod siya sa bahay namin nang sundan niya ako at nakitang nadehado. Nabihag siya nila Noela pero nakawala din.
Dadalhin na raw sana ako ni Uncle Rivo palayo sa lugar na yon. Pero sinundan niya ako dahil sa katotohanan na natuklasan niya. Dahil kinanta ni Maureen lahat, unti-unti namang bumalik sa pagiging anyong tao ang tiyuhin ko. Traitor si Noela kahit kailan. Talagang nilaglag niya ako. Uncle Rivo? Ikaw nga yung aswang. Paano nangyari? Bakit hindi ko alam? Isa siya sa dahilan kung bakit namatay ang mga magulang mo. Binilog niya ang ulo mo sa mahabang panahon. Ano nangyayari? Kaya ka hindi pwedeng saktan dahil anak ka ng mama mo sa kanya. Traitor siya, Irvin. Sarili niyang anak ginagago niya. Kaya ikaw, Irvin, tatanggapin mo ba yung ganyang klaseng ama? Nabuo ka kasi ginahasa niya raw ang mama mo. At saksi si Noela dun. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan! Bumangon ako at inabot ni Maureen sa akin ang buntot pagi. Kinuha ko naman yon at inatake ang tiyuhin ko dahil sa emosyon. Umalis naman noon si Maureen. At ako naman, nilalamon ng emosyon kaya inatake ko ang aswang. Ngunit ginawa niya ang lahat para pigilan ako. Tama na, Irvin! Nagsisisi ako sa ginawa ko sa mama mo at pinagtaksilan ko yung kapatid ko. Hindi mo alam kung ano kami dati. Kaunting oras lang para makapagpaliwanag ako. Pero mag-isip ka muna. Bigyan mo ko ng pagkakataon para dito. Para ipaliwanag lahat sa'yo pagkatapos nito. 2 beses mo niloko yung papa ko. Sa tingin mo paniniwalaan pa kita? Malaki ang makukuha ng aswang kay Noela. Kaya pumayag siya sa alok niya makipagkaisa. Hindi kaya ng mga aswang ang mga manunugis na katulad ni Maureen. Kaya pumayag sila sa gusto ni Noela. At wala akong magagawa doon. Kaya ang hiling ko lang ay buhayin ka. Mag-isa lang ako, Irving. Anong labang ko sa kanila? Anong labang ko sa tiyahin mo kung lahat ng aswang umaayon sa kanya? Sa tingin mo ba, hindi ako nasasaktan sa nangyari sa pamilya mo? Kuya ko pa rin si Mario at nagsisisi ako sa mga nangyari. Isang malakas na suntok ang pinakawalan ko sa mukha niya. Imbis na atakihin ko siya gamit ang buntot pagi, hindi ko ginawa. Tumakbo lang ako noon at humabol kay Maureen. Pero hindi ko inasahan na humabol din siya sa anyong aswang at binitbit ako. Ang sabi niya, tutulong na siya para itama ang lahat. Nang madaanan namin si Maureen, binitbit niya rin ito at dinala kami sa malaking bahay namin. May mga mahihinang aswang ang naroon at wala nang paligoy-ligoy pa. Umatake agad si Maureen at ganun din ako. Anong ginagawa mo, Rivo? Nilaglag mo ako sa dalawang ito, kaya nilaglag din kita. At hahayaan ko silang puksain kayo, pero unahan kita! Matapos niyang sabihin yon, agad niyang inatake ang tiyahin ko. Medyo mahina pa ang mga aswang noon dahil parang may ginawa na si Maureen sa kanila. Sa harapan ko mismo, pinatay ni Uncle Rivo si Auntie Noela. Pagkatapos noon ay umalis ito dala ang katawan ng babae. At ang ibang aswang ay walang magawa dahil may binato ng bomba ng usok si Maureen. Nahuli ko rin kayong mga aswang kayo! Para sa mama at papa ko, lalo na kay ate. Ngayon na ang paniningil ko! Ah! Habang napaparalisa sila sa usok na yon, kumikilos naman kami ni Maureen para samantalahin silang patayin. Pero may isang malakas na nakatakas pa talaga. Parang yon ang pinuno at hinabol na naman ito ni Maureen. Walang kahirap-hirap na napatay ko ang mga aswang sa loob. Iba talaga ang epekto ng ako nito. Para mas maintindihan, isa itong halaman na mas mabisang pangontra sa aswang. Pwede itong gawin kahit ano para mapuksa ang mga aswang, katulad ng mga ginawa ni Lolo Ambo. Nang maubos ko ang mga aswang sa loob, bago pa matapos ang 5 minuto, umalis agad ako at sumunod kay Maureen. Pero nadatnan ko silang umuusok rin sa kinaroroonan nila. At yun pala, nahuli na nito ang aswang at pinahihirapan. Ikaw pala yung pumatay sa nanay ko para makuha ko? Dahil sa takot sa akin kahit maliit pa lang ako nun? Akalain mo nga naman, bata pa lang ako, kinakatakutan mo na ako? Ganyan ka ba kaduwag, ha? Oh, ba't hindi mo pa yung pinatay? Teka lang, Irvin.
Mamaya na, di pa nawawala yung galit ko dito eh. Tulad ng gusto niyang gawin, pinaglaruan pa niya ang aswang na yon bago niya pinatay. Natapos ang laban nung gabing yon. At dahil nakaganti na ang lahat, bumalik sa payapa ang lugar. Wala nang mga nawawala noon matapos ang ilang buwan. Hindi ko na rin sinisi si Maureen sa ginawa niya sa akin. Naiintindihan ko kasi ang trip niya. At ako naman, nabawi ko na ang dapat sa akin. Si Uncle Rivo naman, biglang nawala. Si Maureen naman at Lolo Ambo, sinama ko na sa bahay na nabawi ko. Grabe sarap dito, Irvin ah. Daming shampoo. Siyempre, pati toothpaste. Nakakasira naman ng lasa yung toothpaste na yan eh. Hayaan mo, darating din yung araw na hindi ka makakatulog kapag hindi nakakapag-toothbrush na may toothpaste. Pagkalipas naman ng ilang buwan ay nagpakita sa akin si Uncle Rivo. Doon naman siya nagpaliwanag. Sinabi niyang mas nauna silang magkarelasyon ng mama ko. Umalis siya at pagbalik niya ay kasal na ang mama ko at papa ko. Pero hindi raw ibig sabihin nun, ginusto niyang mamatay ang mga magulang ko. Wala lang daw talaga siyang magawa. Hindi naging madali sa akin ang pagtanggap sa kanya. Matagal niya rin bago napatunayan ang sarili niya sa akin. Mas nauna pa nga si Maureen na tanggapin siya kaysa sa akin. At si Maureen lang ang nagkumbinsi sa akin na bigyan siya ng isa pang tsansa. Sa ngayon naman po, Miss Clark, hindi na namin kasama ni Maureen si Lolo Ambo. Pumanaw siya 2 taon na ang nakalipas. At kami naman ni Maureen, meron ng 3 taong gulang na anak at babae siya. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clark at Sir Jay. Maraming salamat po sa pag-ere nito sa channel ninyo.